Domain 4, Curriculum and Planning. Ang domain na ito ay nakatuon sa kaalaman at kakayahan ng mga guro na unawain at isabuhay ang pambansa at lokal na curriculum. Sa domain na ito, inaasahan ang mga guro na magplano at magdisenyo ng mga aralin na maayos ang pagkakasunod-sunod, makabuluhan at angkop sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Mahalaga na ang plano ay nakabatay sa mga prinsipyo ng epektibong pagtuturo at pagkatuto, gumagamit ng iba't ibang mapagkukunan tulad ng teknolohiya at iba pang materyales upang mapalawak ang karanasan ng mga mag-aaral. Bukod dito, kailangang malinaw na may parating ng guro ang mga layunin ng pagkatuto upang masiguro ang aktibong partisipasyon, pag-unawa at tagumpay ng mga estudyante. Lagi-lagi dapat siguraduhin ng bawat guro na angkop ang layunin sa mga gawain o aktibidad na ipapagawa nila sa kanilang mga mag-aaral. Mahalaga ang domain na ito sa edukasyon dahil ito ang nagsisilbing gabay ng guro upang magkaroon ng malinaw na direksyon ang pagtuturo. Sa pamamagitan ng maayos na pagpaplano, nagiging sistematiko at organisado ang daloy ng mga aralin na tumutulong upang mas epektibong matugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral. Ang maingat na pagpaplano ay nagbibigay daan din sa guro na maging handa sa mga posibleng hamon sa klase at makapaghanda ng mga alternatibong pamaraan o solusyon. Sa ganitong paraan, napapabuti ang kalidad ng pagtuturo at natutulungan ang mga mag-aaral na maabot ang kanilang mga layunin sa pagkatuto ng mas maayos at mas mabilis. Ang mahusay na pagtuturo ay nagsisimula sa maingat na pagpaplano. Ang bawat aralin ay dapat maging gabay na naglalapit sa mga mag-aaral sa kanilang pagkatuto. Para sa ikalimang domain ng PPST, ay passing this phone sa gurong nagsasanay na masusing tinatasa ang kaalaman ng kanyang mag-aaral. Domain 5, Assessment and Reporting. Ito ay tumutukoy sa proseso ng paggamit ng iba't ibang mga kasangkapan at estratehiya sa pagtatasa ng mga guro upang subaybayan, suriin, idokumento at iulat ang pangangailangan, pag-unlad at tagumpay ng mga mag-aaral. Sa domain na ito, mahalaga ang paggamit ng datos mula sa mga pagtatasa upang mapabuti at mapahusay ang mga pamamaraan ng pagtuturo at mga programa sa pagkatuto. Kabilang dito ang pagbibigay ng makabuluhang feedback sa mga mag-aaral tungkol sa kanilang mga natutunan na siyang batayan sa pag-uulat ng kanilang progreso sa mga magulang at iba pa. Mahalaga ito sa edukasyon dahil ito ang nagiging gabay ng guro sa pag-alam kung gaano kalalim ang pagkaunawa ng mga estudyante sa mga aralin at kung ano ang mga aspekto ang kailangan pang pagtuunan ng pansin. Sa pamamagitan ng maayos at sistematikong pagtatasa, nagkakaroon ng malinaw na larawan ng guro tungkol sa kalagayan ng pagkatuto ng bawat mag-aaral, kaya't nagiging mas epektibo ang pagpaplano at pagdidisenyo ng mga susunod na aralin. Bukod dito, ang tamang pag-uulat ng resulta ng pagsasanay ay nakatutulong upang magkaroon ng bukas na komunikasyon sa pagitan ng guro, mag-aaral at mga magulang na mahalaga sa pagtutulungan para sa ikauunlad ng mga estudyante. Sa ganitong paraan, ang assessment at reporting ay hindi lamang simpleng pagsukat ng kaalaman kundi isang mahalagang proseso para sa patuloy na pagpapabuti ng kalidad at edukasyon. Kaya naman siguraduhin natin na ang mga grado ay dapat tumpak, pare-pareho, makabuluhan at sumusuporta sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa susunod na domain, I'm passing this phone sa gurong nagsasanay na nakikibahagi at may malasakit sa paaralan maging sa komunidad. Domain 6, Community Linkages and Professional Engagement. Nakataon ito sa kakayahan ng mga guro na aktibong makipag-ugnayan at makipagtulungan sa komunidad at mga magulang upang suportahan ang pagkatuto at kabuuang pag-unlad ng mga mag-aaral. Binibigyang din ito ang kahalagahan ng pagtatatag ng matibay na ugnayan sa pagitan ng paaralan at komunidad upang mapayaman ang kapaligiran ng pagkatuto. Kasama rin dito ang pagtuloy na paglahok ng guro sa mga profesional na gawain tulad ng pagsasanay, seminar at iba pang mga aktibidad upang mapanatili ang kanilang kaalaman at kasanayan sa makabagong pamamaraan ng pagtuturo. Mahalaga rin ang pag-unawa at pagsunod sa mga etikal na pamantayan ng propesyon upang mapanatili ang tiwala at magandang relasyon sa mga mag-aaral, magulang, kapwa-guro at komunidad. Mahalaga ang domain na ito sa edukasyon dahil ang pagtuturo ay hindi lamang nagaganap sa loob ng silid-aralan, kundi bahagi ito ng mas malawak na konteksto ng komunidad. Sa pamamagitan ng matibay na ugnayan sa komunidad, nagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa ang mga guro sa mga pangangailangan at kalagayan ng kanilang mga mag-aaral, kaya mas nagiging angkop at epektibo ang kanilang pagtuturo.
Nakakatulong ito upang makabuo ng suporta mula sa mga magulang at iba pang miyembro ng komunidad na mahalaga sa tagumpay ng mga mag-aaral. Bukod dito, ang patuloy na profesional na paglahok ng mga guro ay nagsisiguro na sila ay laging nakasasabay sa mga bagong kaalaman at teknik sa pagtuturo na nagre-resulta sa mas mataas na kalidad ng edukasyon. Ang domain na ito ay nagpapalawak ng pananaw ng guro bilang isang profesional na hindi lamang nagtuturo kundi aktibong nakikilahok sa paghubog ng komunidad at pagpapabuti ng sistema ng edukasyon. Sa aming obserbasyon, ang mga guro na may malakas na ugnayan sa komunidad ay mas epektibo sa pagtugon sa mga pangangailangan ng kanilang mga estudyante dahil may suporta sila mula sa mga magulang at lokal na organisasyon. Ang pakikilahok sa mga community programs tulad ng Brigada Pagbasa ay nagbibigay ng impormasyon na ang pagtuturo ay hindi nagtatapos sa loob ng paaralan, kundi bahagi ng mas malawak na responsibilidad ng guro bilang tagapagtaguyod ng kabutihan ng komunidad. Ang edukasyon ay isang sama-samang pagtatalaga ng mga dedikadong guro, ng mga masigasig na mga mag-aaral at mga magulang na may mataas na inaasahan. Para sa panghuling domain, I'm passing this phone sa gurong nagsasanay na patuloy na nagpupursige sa paglago sa personal maging sa profesional na aspekto. Domain 7. Personal Growth and Professional Development. Ito ay nakatuon sa patuloy na pag-unlad ng mga guro hindi lamang sa kanilang profesional kakayahan kundi pati na rin sa kanilang personal na pag-uugali at pananaw bilang mga tagapagturo. Binibigyang diin ng domain na ito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mataas na paggalang sa propesyon ng pagtuturo sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mga katangian tulad ng malasakit, respeto at integridad. Mahalaga rin dito ang regular na pagninilay-nilay at pag-aaral upang mapabuti ang sariling pamamaraan ng pagtuturo at matugunan ang mga hamon ng edukasyon. Kinikilala rin ng domain na ito ang responsibilidad ng mga guro na patuloy na magpakahusay sa kanilang kaalaman at kasanayan bilang bahagi ng lifelong learning o habang buhay na pagkatuto. Mahalaga ang domain na ito sa edukasyon dahil ang patuloy na personal at profesional ng pag-unlad ng mga guro ang susi upang mapanatili ang mataas na kalidad ng pagtuturo. Sa pamamagitan ng pagninili sa sariling gawain at paglahok sa mga pagsasanay, seminar at iba pang aktibidad, nagiging handa ang mga guro na harapin ang mga pagbabago at hamon sa sistema ng edukasyon. Nakatutulong ito upang mas maging epektibo at makabago ang kanilang pagtuturo na siyang nagre-resulta sa mas maganda at makabuluhang pagkatuto ng mga mag-aaral. Bukod dito, ang pagpapahalaga sa dignidad ng propesyon ay nagpapalakas ng tiwala ng mga mag-aaral, magulang at komunidad sa mga guro bilang mga tunay na tagapangalaga ng edukasyon. Napagtanto namin na ang domain na ito ay isang mahalagang aspekto ng pagiging guro na madalas hindi agad napapansin. Nakita namin na ang mga guro na bukas sa pagkatuto at patuloy na nagsusumikap na paunlarin ang kanilang sarili ay mas epektibo at mas positibo ang epekto sa kanilang mga mag-aaral. Ang kanilang dedikasyon sa propesyon at kanilang pagnanais na mapabuti ang kanilang kakayahan ay nagiging inspirasyon sa amin na bilang mga susunod na guro ay dapat din namin yakapin ang lifelong learning o ang habang buhay na pagkatuto. Ang pagiging guro ay hindi lamang trabaho kundi isang bukasyon na nangailangan ng patuloy na pag-aaral, pagninilay at pagunlad upang makapagbigay ng dekalidad na edukasyon sa bawat mag-aaral. Ang tunay na guro ay patuloy na nag-aaral at nagbabago sapagkat ang pag-unlad ng sarili ay susi sa pag-unlad ng mga estudyante. Ang PPST ay hindi lamang isang pamantayan kundi isang panata ng mga guro na patuloy na magsikap, magbago at magbigay ng makabuluhang edukasyon. Sa bawat hakbang na ating tatahakin bilang mga guro, ang PPST ang magiging sandigan upang maabot natin ang tunay na diwa ng pagtuturo. Sa paglalakbay ng pagiging guro, ang PPST ang ating mapa at gabay. Sa bawat domain nito, hinuhubog tayo upang maging mas mahusay, mas maunawain at higit sa lahat, mas mapagmahal na tagapagturo ng kinabukasan. Hindi nagtatapos ang pagiging guro sa pagtuturo lamang. Ito ay isang buhay na paglalakbay ng pagkatuto at paglago. Sa tulong ng PPST, tayo ay patuloy na huhubugin upang maging mga guro na handang harapin ang hamon ng makabagong edukasyon at magbigay ng liwanag sa bawat mag-aaral. Ang PPST ay salamin ng ating profesionalismo at dedikasyon bilang mga guro. Sa pagyakap natin sa mga pamantayang ito, tayo ay nagiging mga tagapagdala ng pag-asa, kaalaman at pagbabago sa bawat silid-aralan at komunidad.